Alam mo, unang-una dito, ako'y nakikiramay sa marami natin mga kababayan. Alam ko, lalo na yung pinagdadaanan nila, kasi sa hustisya sa atin, maraming mga nakasampa ngayon sa DOJ na hinihinga natin ng resolusyon. Alam ko hindi madali. Kaya katulad yung sa SAF 44, di ba? Hanggang ngayon hinihintay natin. Siguro mas makakabuti dahil alam ko naman si Secretary De Lima, sabi nga niya ginagawa niya ang kanyang trabaho, ay humarap siya sa mga tao na nagrarally, magmahinahon at i-explika kung ano bang sitwasyon, bakit nangyari ng ganon. Kasi after all, kami naman na nasa gobyerno, ang responsibilidad namin ay maipamahagi ng maayos sa mga kababayan bakit ganon ang mga hakbang sa aming pamunuan. Pero dapat po bang hawakan ng DOJ yung kaso? Alam mo, sa totoo lamang, maraming inaasikaso ang DOJ. Para sa akin, hindi ko talaga alam lahat ng detalye ukol dyan. Pero siyempre, magtataka ka rin, no? Bakit ang tutok doon? Samantalang, halimbawa, yung ibang mga kaso ng gobyerno, wala naman silang mga witnesses pa na naka-hold. Halimbawa, tinatanong ko, meron ba kayong nakuha na dun sa Mama Sapano massacre? Meron na raw mga inimbestigahan, pero wala pa naman naka-witness protection, at least sa pagkakaalam ko. Ma'am, yung sa INC, even if may kidnapping issue, dapat hindi makialam. Depende kasi sa lakas ng kaso, ano. Pagdating kasi, I think dapat transparent. Ang pagkakaalam ko ng issue, ito'y isang saksi tungkol sa isang taong na kidnap, pero yung taong na kidnap di umano ay ay nandun naman, di ba, free? So ako kasi, hindi ako parte ng DOJ, gusto ko rin malaman, kaya nga sinasabi ko, tama yung sinabi ni Secretary kung ginagawa niya ang kanyang trabaho, i-explica niya sa taong bayan ano yung merits ng case. Pero alam mo, wag din natin mamaliitin ang importansya rin ng reliyon, di ba? Para sa akin, ang mga tao na yan, ang dinidepensahan nila ay ang kanilang paniniwala. Nirerespeto natin yan at kailangan ay pangalagaan din ang kanilang mga karapatan. Okay, thanks guys.